And welcome sa ating ETS, the fourth session ng ating ETS, which is about United Monarchy. Ayan, may I have your attention please kasi kung napapansin ninyo, yung ating pinag-aralan mula Genesis and up to the last topic last week, yung about Ruth, Judges, medyo kailangan mag-exert ka ng effort para manatiling gising. Dahil more on narrative siya. Narrative. Tapos, lalo na yung numbers, kung naka-attend kayo ng numbers, puro sukat yun eh. Puro sukat. So kung sa addition nga lang, hirap ka na, paano pa yung sukat? So medyo nakaka-antok siya. But today, ang ginawa ko, dahil alam ko, in-expect ko na medyo antoking kayo, bumili tayo ng mani dyan. Nagdala tayo ng yung crackers, kapatid, pakilabas mo na rin para pagkagat nila, pag tutulog na sila, tutunog yun. Ha? Ayan. Kasi dati kape lang pagka inantok ka, bubuhos mo ng konti. Ngayon, kakainin mo na siya para pampagising. Okay, welcome sa ating pong fourth session ng ating ETS. Nag-ano naman na tayo, nag-opening prayer tayo. So our discussion will be... Walang audio? Okay, sa online. So hintayin natin? Sige, hintayin natin. Para kasi kasama sila, mag-e-exam po kayo yung mga nasa online. Mag-e-exam kayo. Pero meron ako ditong medyo secret group sila yung mga nakaka-100. Huwag kayong ngingiti, mahalata kayo, nakagrupo ko kayo. Hindi, biro lang po. So, yung ating pong discussion today, I just separated into the introduction, tapos we'll proceed sa body, yung sa 1 Samuel, 2 Samuel, and 1 Kings. Okay na ba, bro? Yan, okay na. Praise God. Ayan. Pag may tanong po kayo, you can raise your hand, you can interrupt me, and you can ask the question. At yung iba naman, medyo pag mahirap-hirap, ipapark natin siya, saulin natin siya sasagutin. Pero kung madali lang naman, pwede nyo na akong i-interrupt. Ano naman to? Hindi naman to very formal type of teaching. As an introduction, of course, yung ating pong topic ay United Monarchy. Ayan, and we will realize today bakit siya tinawag na United Monarchy. Kung natatandaan ninyo, ang Kingdom of Israel ay dati buo siya. Buo siya sa mapa. Makikita ninyo na isang color lang yan because lahat nung yung kulay blue na yan ay composed of tribes. Tribe siya. At saan galing yung tribes na yan? Ayan ay galing sa mga anak ni Jacob. 12 sila. Okay, kung familiar kayo, siguro ang kabisado nyo lang si Joseph. Kasi merong istorya ng Joseph. Pero hindi po, 12 yan. Okay? At sa 12 na yan, hindi ko na iisa-isahin, yung isa dyan si Levi, tinanggal siya nung maghatian na ng lupa. Hindi na siya isinama. At syempre, si Joseph, naging, isa siya sa tagapagmana ng lupain nung inati-hati yung lupa at that time, ay hindi na siya isinama because sa Egypt siya nag-stay. At to offset the lives of the tribes na 12, yung anak niya na dalawa, si Ephraim at saka si Manasseh, sila ng dalawa yung nag-fill up nung dalawang slot na nawala. Kumbaga, kung kayo familiar sa mga lupa, maintindihan nyo agad yung ibig sabihin. Yung 40 square meters, medyo nabili na yan. Ito, bakante pa, sa'yo na yan. Yung ganon. So, sa puntong ito, dalawa ang nawala sa 12 children, naging 10, pero yung anak ni Joseph, dahil dalawa, sila na yung nag-fill in nung gap. So, naging 12 ulit yung
tribes. At sabi nga ni Pastor Ruel last week, nung panahon ng Judges, sama-sama pa ito. Sama-sama pa silang hindi basta na nation nun eh. Ano sila, as a group of people, kaya nga tribes sila, hindi pa sila binubuo na as a nation. Tribes pa lang sila. Tribe siya. At saan galing yung tribes na yan? Ayan ay galing sa mga anak ni Jacob. 12 sila. Okay, kung familiar kayo, siguro makisado nyo lang si Joseph. Kasi merong istorya ni Joseph. Pero hindi mo, 12 yan. Okay? At sa 12 na yan, isa-isahin, yung isa dyan si Levi. Tinanggal siya nung maghatian na ng lupa. Hindi na siya isinama. At syempre si Joseph, naging isa sa tagapagmana ng lupain nung inati-hati yung lupa at that time, ay hindi na siya isinama because sa Egypt siya nag-stay. At to offset the lives of the tribes na 12, yung anak niya na dalawa, si Ephraim at saka si Manasseh, sila ng dalawa yung nag-fill up nung dalawang slot na nawala. Kumbaga, kung kayo familiar sa mga lupa, maintindihan nyo agad yung ibig sabihin. Yung 40 square meters, medyo nabili na yan. Ito, bakante pa, sa'yo na yan. Yung ganon. So, sa puntong ito, dalawa ang nawala sa 12 children, naging 10, pero yung anak ni Joseph, dahil dalawa, sila na yung nag-fill in no gap. So, naging 12 ulit yung tribes. At sabi nga ni Pastor Ruel last week, nung panahon ng Judges, sama-sama pa ito. Sama-sama pa silang hindi basta na nation nun eh. Ano sila, as a group of people, kaya nga tribes sila, hindi pa sila binubuo na as a nation. Tribes pa lang sila. Kala ko, nasa airport ako. Yan. At napapansin ninyo sa pagbinasa ninyo yung 1 Samuel 11 verse 8, doon lamang unti-unting nagsimulang banggitin sa Bible yung pagkakahati ng dalawang grupo. Meron tinatawag na Israel at meron tinatawag na Judah. So yung Israel, binubuusan ng 10. Out of the 12, 10 yung sumama diyan. At sa Judah naman ay 2. Si Judah, siya of course, at saka si Benjamin. Ayan. Kaya sa 1 Samuel chapter 11, unti-unti nang nagkakaroon ng gap. At dinidescribe sila lagi, and Israel and Judah, magkahiwalay na sila. Pag magko-conquer sila ng isang lupain, magkahiwalay lagi ang description sa kanila. At kasi nga, nagkakaroon na ng parang hidwaan. Bagamat isa lang silang grupo, isa lang silang lahi, pero nagkakaroon na ng grupo-grupo. Okay? Sa Book of Samuel, tinatawag na United Monarchy because ito, of course, sabi ko nga kanina, sila ay pinapamunuan ng isang hari. At from 1 Samuel to 1 King, meron 3 hari na namuno sa kanila. Una na dyan si King Saul, ay siya ang pinakaunang hari. At pangalawa, si King David. At yung pangatlo naman ay si, any idea? King Solomon. Ayan. Huwag niyo siyang kakantahin, ha? Huwag niyo siyang kakantahin yung medyo ano siya, hindi siya pang wholesome. Ayan. So there were 3 kings who ruled Israel during the United Monarchy period.
Why it is called united? Because, number one, there was a united rule. Isa lang ang namumuno. Sa 12 tribes, isa lang ang namumuno. Of course, yung king. King. Yung pangalawa, nagkaroon sila ng central worship. Isa lang silang manambahan sa Diyos. And sabi dito, the Ark of the Covenant was brought to Jerusalem by David, and Solomon built the temple. So nagkaroon na ng isang place of worship which is Jerusalem. At si Solomon during his time ay siya na yung nagtayo ng temple where the people worship God as single place of worship. Dati kasi kalat-kalat sila eh. Wala sila talagang specific place. And of course, yung tinatawag na political stability. During that time, dahil puro tribes lang sila, pagka lumalaban sila sa isang lahi, yung ibang lahi, merong king. Merong king yung iba, king of Moab, king of Ammonites, king of, di ba? Pero sa kanila, wala silang king. Meron lang sila, captain of the host. Captain, or sa modern times ay parang general. Okay? So, ganun lang sila. Kaya nga I think wala pa si Joshua, no? Napag-aralan na si Joshua, no, Pastor? Si Joshua is considered as a general of these 12 tribes. Yung troops na yon ay general lang siya. But he was not the ruler. Kaya marami pa ring gulo at that time. Kaya nga sabi ni Joshua sa chapter 15, choose you this day to whom you serve. Kasi nga, may kanya-kanya pa sila tribes na hindi naman lang. As an overall, kasi nga may kanya-kanya sa Judah. Okay? Hindi na muna natin bibigyan tiin yan because that will be part of the next session. Kung titingnan naman natin yung biblical timeline, yung 1 Samuel, it happened during the period of 1100 to 1010 BC, before Christ. At yung 2 Samuel naman ay 1010 to 970 BC. At yung 1 Kings naman ay 970 to 850 BC. Sa mga kabataan natin, yung BC ay before Christ. Ayan kasi dati yung way of pag-chart, pag-plot ng ating pong history, ginagamit yung BC at saka AD. I think this time, dahil dumami na yung mga woke professor, yung mga racial discrimination, sabi nila, unti-unti na nilang sinisira ngayon yung mga na-establish na procedures or mga ways of established during yung mga natin, ng mga nauna sa atin. And later on, pag binanggit siguro natin ng pangalan ni Jesus, baka pati iyon maging parang ordinary na lang. Ha? Kaya mag-iingat sa atin, sana walang walk dito, ha? Walang pagkaganyan ng anak mo, nako, batukan mo agad, kapatid. And unti-unti natin i-discuss today yung author, purpose, theme, occasion, audience, and approach to the New Testament, theological application, key events, and key lessons. Ito yung magiging structure ng ating discussion. Let's start with 1 Samuel. As a historical context ito, para maintindihan ninyo, sabi ko nga kanina, decentralized yung way of governance during the time of judges. At noon magulo. By the way, nung binasa ko to, at kung babasahin nyo rin to sa bahay, yung 1 Samuel, 2 Samuel, at saka 1 Kings, punong-puno siya ng murder, lahat ng mga negative, deception, ng tawag dito, rebellion,
disobedience, lahat ng mga negative, punong-puno siya. At yung tinatawag na, eto kung hindi kayo familiar, meron tinatawag na massacre. Merong isang part dito na minasakar nila yung isang lahi ng priest. Tapos nauso rin dito yung agawan ng, yung hindi mo alam, hindi ka na pala hari, inagaw na yung trono mo. Kaya take note, yung mga ating mga leaders, baka inaagaw na yung trono nyo. Yung mga parents, baka hindi na ikaw ang tatay, hindi na ako nasusunod sa bahay. So, historically, magulo at that time. At yung mga tao ay naiinggit na sa mga kapitbahay nila. Ba't sila may king? Tayo wala. Wala tuloy tayo sinusunod. At pag binasa niyo yung 1 Samuel chapter 1 to chapter 11, mapapansin niyo yung mga tao, naging ano na sila, restless na sila. Hindi dissatisfied. Hindi na nila malaman kung paano nila papamunuan yung bayan nila. To the point that they ask for a king. And pag binasa nyo rin yon, makikita ninyo na ang Panginoong Diyos ay siyempre nalungkot. Dahil, bakit kailangan nyo ng hari? Nandito naman ako. Sa kabila ng ginawa ko sa inyo, niligtas ko kayo, inaon ko kayo mula sa Egypt, the land of Egypt, up to now. Mag-aas kayo ng Egypt. Hindi ba ako king sa inyo? But you requested for a king, therefore I will give it to you. Parang ano yan, sige, gusto mo? O sige. Yan. So that's the historical context. Yung noong time of the judges, of course, mas malala dyan, yung cycle of sinning, forgiveness, medyo magulo. As in magulo. As in magulo. I think hindi ko na ulitin dahil na-highlight naman na yan. Now let's go to the author. Ang author ng Samuel, of course, sino? Partly si Samuel. Kasi nung chapter 25, namatay na siya eh. So yung chapter 26, hindi na siya nagsulat, siyempre. So ang nagsulat na lang, nagtuloy lang yan ay si Nathan at saka si Prophet Gad. Okay? According to the Jewish tradition in 1 Chronicles 29:29. However, the book itself does not name a specific author. So parang ano na lang siya, inassume na lang siya ng mga scholars according to the Jewish tradition. Tradition, hindi talaga factually na-establish na siya talaga ang sumulat. Okay? And imagine, that time wala namang pen. Walang pen that time. Wala akong mabanggit na brand ng pen kasi ang alam ko lang Bic eh. Halatang-halata talaga tayo, Ate Vida. Hindi ka alam niyo yung Bic ay yung ballpen ng mga pagka ang daddy at mami nyo ay umabot ng 45 pataas. Bic yan. Yan. Pilot na ba ngayon? Pilot. Pero sa yung mga engineer, Staedtler. Naka-Staedtler naman kami. What was the purpose of writing 1 Samuel? Of course, to document the transition of Israel from the period of judges to the monarchy, highlighting the lives of Samuel, Saul, and David. Just to document the life of the three kings. That's the purpose. And the theme of 1 Samuel, of course, God's sovereignty in leadership. Siya ang masusunod sa leadership. Nung binasa ko nga itong habang kasi everyday, pinapakinggan ko siya yung audio eh. Yung 1 Samuel hanggang Chronicles, it's all about leadership. It's all about leadership. So God is sovereign in leadership. Siya ang nagtatalaga ng bawat leader. Even during that time nila King Saul. Kaya lang,
Ang problema kay King Saul ay dinusto siya ng mga tao kahit hindi talaga siya gusto ng Diyos. But God allowed it. Again, God allowed it, pero hindi ibig sabihin na gusto ng Diyos yun. Hindi nakalooban ng Diyos yun. Kaya, ang nangyayari, pagka hindi ka, hindi man ako magpipreach, no? Nahalo ako tuloy ng, kasi sa aming mga preacher, 45 minutes lang kami magpipreach eh. Pag 45 minutes, tsaka tayo lumaligpas na, Pastor Mon, no? Laging tayo ang suspect, tayong dalawa eh. Lagi tayo 1 oras mahigit eh. Pero ngayon, binigyan kami ng 2 oras, 1 oras kalahati pa lang, tapos gusto namin tapusin agad. Pagka ATS, ang bilis. God is sovereign in the leadership. And up to now, how do you relate it to the modern time? Is God is sovereign pagdating sa leadership of the church. Second is the rise and fall of King Saul. So that was the theme. Kung paano siya nailuklok at naisulat din kung paano siya bumaksak sa kanyang pagiging hari. He was handsome, tall, dark, and handsome. Ayan. And next is the anointing and rise of David. So sa 1 Samuel, dito naman nagsimula kung paano in-anoint si David hanggang siya ay maging sikat sa buong lugar ng Israel. Hindi pa siya king, hindi pa siya king dito. Ano pa lang, naging sikat pa lang siya. Kasi sabi ng ito kasi mga girls, kasi minsan kayo pinagmumulan ng gulo eh. Sabi ng mga babae, nung ipinarada si King David, si King Saul, 1,000 lang ang kanyang nagagapi. Pero si David, 10,000. Mga babae yung nagsabi nun. Mga babae. Kaya, siyempre, gandang lalaki ko to. Pero talo ako nung si King David kasi maliit eh. Pero magandang lalaki din. Pero ano siya? Medyo mababa. Girls kayo yan. And the theme of course, obedience versus rebellion. Eto na. Allow me to just sometimes magpapunch ako ng mga lessons, although hindi naman siya preaching. The occasion, of course, is written during or shortly after the events it describes. So kung ano yung events, ayun yung occasion. Okay? So, talagang inano lang siya, ni-record kung ano yung nangyari during the time from the start of the birth of the prophet Samuel hanggang sa sumikat si David. The audience, of course, very obvious, is the people of Israel. Bagamat ito ay para sa Israel at that time, marami tayo makukuha ng lesson about this book. So that we can understand the spiritual and political heritage during the time of Saul and David at that time. What was the approach to the New Testament? Una, yung parating kay Samuel, si Prophet Samuel is a type of Christ, which is a prophet, a priest, and a judge. So, nire-represent niya si Jesus Christ with the three position, function. Siya ay prophet, siya rin ay priest, siya rin ay judge at that time. Kasi wala pa ngang king eh. Bago pa maging king si King Saul, siya ay, si Samuel yung pinaka-leader ng buong mga tribes. Okay? Then si David is a foreshadowing of Jesus, the righteous king. And of course, yung pangatlo, themes of divine calling and anointing echo in the New Testament. Kung paano nagkakaroon ng calling and anointing
during the Old Testament, ganun din yung ginagawa during the New Testament. Kaya meron tayong calling and meron tayong anointing. Kaya nga biru-biruan lalo na sa Pilipinas. Oh Brad, may calling ka ba? Ayan. May calling ka ba Brad? Tinawag ka ba ng Panginoon? Pastor, wala po. Tinawag lang ako ng kapitbahay namin Ayan. Kaya mag-i-enroll sa seminary, mainit sa Panginoon, after 3 months, wala na. Kahit simbahan, hindi mo na makita sa simbahan. Kasi iba ang tumawag puro init lang. Walang commitment, walang dedication. Ayan. So that was the approach to the New Testament. The theological application of 1 Samuel is number 1, ito na. Dito na tayo magtatagal. And we will elaborate it doon sa key lessons. God looks at the heart, not outward appearance. Sabi sa 1 Samuel 16 verse 7. Okay? Lalo na sa mga ating mga binibini, look at the heart, not outward appearance. Una, siyempre, yung magugustuhan mo naman, yung gusto mo ring makaharap pag kayo kumakain sa hapagkainan. Di ba? Huwag naman yung puro bait lang. At walang dating, di ba? Kailangan, ito naman siyempre, gusto mo rin yung medyo may dating, di ba? Yung magugustuhan mo. Hindi yung pag hinalikan mo parang second point, lagpasan na natin. Ulitin ko mamaya Obedience is better than sacrifice. Ito na. 1 Samuel 15:22. One of the reasons why the Spirit of the Lord departed from King Saul is because he disobeyed the Lord. Hindi siya sumunod sa Panginoon. And the third, leadership must be grounded in faithfulness to God. Kailangan matapat ka sa Panginoon. So sa case ni King Saul, hindi siya naging matapat sa Diyos Meron pang point na instead of asking counsel from a prophet of the Lord, pumunta siya sa manghuhula. So, pagka hindi grounded sa faithfulness sa Panginoon ang leadership, ay hindi talaga siya pinagpapala ng Diyos. What are the key events? Ito na. Yung chapter 1 to 3, it's all about Samuel's birth and calling. So, dinescribe dyan kung paano ba, ano ang history, kung paano siya pinagbuntis, kung paano siya ipinanganak, at kung paano siya naging propeta, at pati yung calling. Alam niyo nangyari kay Prophet Samuel, so medyo bata pa siya, habang natutulog siya, tinatawag siya ng Diyos. Samuel. Tumatayo siya, pupunta siya sa tatay niya. Tay, tawag mo ko? Hindi anak, hindi kita tinatawag. Bumalik ka na sa higaan mo. Tulog ulit siya. Tinawag na naman siya ng Diyos. Samuel. Tumayo na naman siya. Tay, tawag mo ko? Hindi kita tinatawag anak. Bumalik ka na. Pangatlong beses. Samuel. Tay, tinawag mo ko? Hindi anak. Sabi niya, ganito, pag may tumawag pa ulit sa'yo, sabihin mo, Lord, ano ang gusto mo sa akin? So, nung marinig na ulit ni Samuel, nagising niya, Samuel. Tinatawag siya ng Diyos Sabi niya, Lord, ano ang gusto mo sa akin? So, ganoon nagpakilala ang Diyos. So, isa sa implication noon ay, sa atin ngayon, baka tinatawag ka ng Diyos, hindi mo nire-recognize yung boses niya. Baka meron ka na palang calling sa Panginoon, ay ini-ignore mo, or baka iba yung pagkakaintindi mo. But it happened during the time of Samuel. Okay, hindi ko na isa-isahin yan. Second, yung sa chapter 4, verse 7, the ark and the national crisis.
I-highlight ko lang ito kasi yung the Ark of the Covenant, ang nangyari noon ay nagkaroon ng battle between Israel and Philistine. Hanggang ngayon naman, di ba? Battle with the Philistine. And ang nangyari, natalo ang Israel. Bakit natalo? Because of Eli and his sons. Ito, bigyan natin ng konting lesson. Isa sa mga naging problema at that time is si Eli at saka yung mga anak niya. Una si Eli because si Prophet Eli ay binabaliwala niya kahit yung dalawang anak niya ay sumusuway sa Diyos. So may pananagutan si Eli sa Diyos. So as parents, pagka yung anak mo ay mali na ang tinatahak at wala kang ginagawa, may pananagutan ka sa Diyos. Now, ang ginawa, natalo sila at in effect, ang ginawa ng Philistine, kumuha siyempre ng spoil ng mga kayamanan na meron ng Israel. Isa sa kinuha nila, yung Ark of the Covenant. Dinala doon sa temple nila, sa temple ni Dagon. At ayun na nga yung story, kung alam niyo yung iba, tinapat doon sa paanan nung rebulto nila na si Dagon. At kinabukasan, paggising nila, nakabaksak na yung mukha ni Dagon. Itinayo ulit, sumunod naman, hindi lang basta nakahiga, putol-putol pa. So ano ibig sabihin nun? There is no other God than our God, Yahweh. Kaya, up to this day, sabi doon, hindi na nila naitayo si Dagon eh. Talagang dahil sa history na to na napatunayan nila si Dagon ay wala naman pala talagang power. Okay? At ito pa, dahil napunta sa Philistine yung Ark of the Covenant, nagpadala ang Diyos ng peste, ng plague. At more than 50,000 men died during that time. So kung ano ang meron ng Diyos, hindi dapat mapunta sa iba, lalo na kung kamay ng maduduming kamay. Okay, maduduming kamay means sinful, yung hindi sila karapat-dapat para doon sa Ark of the Covenant. And mind you, the Ark of the Covenant was sacred chest built by the Israelites under God's instruction during the time of Moses. Okay? Bakit hindi pwedeng galawin niya kahit ilagay mo yung kamay mo doon at kahit dukutin mo lang or sumilip ka doon, hindi pwede. Because the presence of the Lord is in that chest. Hindi pwedeng kahit sino ang pwedeng tumingin doon or kumapit. Ano ang nasa loob noon? Nandoon yung tablet of the 10 Commandments. Nandoon din yung rod ni Aaron at yung pot of manna. Yung manna, di ba nagpadala ang Diyos ng manna? So, yung pinansalo ni Aaron ay nandun yun, doon nilagay. Okay? And it was sacred, it was holy, at iyon ang isang indikasyon na pagkapit mo yon, nasa iyo ang Panginoon. Okay? During that time, ganun po siya. Now, what happened in chapter 8 to 12? Then the Israelites started demanding for a king. Nagkaroon na sila ng demand for a king. Sa isang banda, hindi naman masamang mag-demand ng king eh. But, ang nangyari kasi dito is, yung mga Israelites they demanded for a king, but they did not recognize or they forget to recognize that they have their own God na naglilid sa kanila. Di ba? Pag in-apply mo sa atin ngayon yan, pag in-apply mo sa modern time yan, we need a pastor to lead us. We need a pastor to lead us. We need counsel to lead us. Hindi. Kahit mawala kaming mga pastor dito, God will lead you.
Okay? Nahaluan ng preaching, ano? But God will lead you. Hindi. So it's about their attitude. Yung mindset nila. They want a king because they want someone to lead them. Hindi nila nare-recognize yung presence, yung power ng Panginoon sa buhay nila. Without the king, God has provided for them, God has protected them, at lahat na ginawa ng Diyos sa kanila. Okay? Pag hindi ko na i-elaborate ito, but if you read from chapter 8 to 12, kung ikaw ang Diyos, sasamaan loob mo eh. Alam mo ba, sumama ang loob ng Diyos dito? Para siyang nagtampo. Pag binasa mo, in our own emotion, parang nagtampo ang Diyos sa kabila ng lahat ng ginawa ko. Anak! 20 years ako sa Dubai, nagpaka-alila ako doon, tapos parating ko dito, bababuyin mo lang ako, hindi mo ako igagalang. Parang gano'n eh. Ha? So, ito nagpapatunay na ang Diyos ay, we were made into from the image of God. Na talagang meron siyang emotion na nasasaktan ng Diyos pagka may ginawa tayong against sa Kanya. Chapter 13 to 15, it speaks about Saul's failure. Yung tinatawag na unlawful sacrifice, yung sabi ng Diyos, lipunin mo lahat yan. From the king up to the animals, dapat walang ititirang buhay. Imagine the massacre. Talagang ubusan ng lahi. Ha? Imagine yung dami ng dugo na nakakalat sa kalsada at that time. Ha? Wag naman sana mangyari ito sa RCF. Lahat ng taga-RCF, kitilin ang buhay. Wag nyo lang galawin yung masarap na pagkain doon. Iaalay natin yan sa Panginoon. Hindi, ganun na nangyari. So, ang ginawa niya, binuhay niya yung king, tinira niya, tapos yung mga, ang ganda ng tupa nito ah. May offer nga sa Diyos. Wow, talagang ang taba. Talagang maputi yung balahibo. I-offer to sa Diyos. Mali. Sabi ng Diyos, ubusin mo, lipunin mo lahat. Wala kang ititirang buhay kahit isa. That's why the sacrifice that was made by Saul was unlawful. Hindi siya ayon sa Diyos. Yan. Then, sa chapter 15, God rejects Saul. Ayan na. Ang Diyos kasi ay nagre-reject din ng leader. Kahit ikaw yung king, kahit ikaw pa yung pinakamataas, i-reject ka niya kapag ka hindi ka sumusunod sa Kanya. Ayun naman lagi ang pamantayan natin. Pag hindi ka sumunod sa Diyos, God will reject you. Chapter 16 to 17, ito na. Nagsimula na. Makilala si David. Ha? David was anointed as a king when he was a young man. He was at youth. Yung youth pa siya. David served Saul and David killed Goliath. Bigyan ko lang kayo ng konting kwento. Yung pagkaka-anoint kay David, alam niyo ang nangyari? Because when yung account na umalis na yung spirit ng Panginoon kay King Saul, nalungkot ito nalungkot ito si Samuel. Iyak siya ng iyak kasi nga, di ba? Imagine mo, first king, tapos ganun pa yung nangyari. Pero sabi ng Lord, iwan mo na yan. Eto, pumunta ka sa ganito, sa bahay ni Jesse, at nandun yung next king. Si Pastor Well, kinorek niya ako, nag-preach ako last time. Pumunta si Samuel, pumunta dun sa bahay ni Jesse. Kaya lang sabi ni Jesse, kaysa sa Lord, Lord, pag pumunta ako doon, baka malaman ni King Saul, baka patayin ako. O sige, ganito. Pumunta ka doon sa Bethlehem. Bethlehem.
pumunta ka roon, magdala ka ng offering. Tapos sabihin mo kay Jesse, sumama siya sa'yo. At pagpunta niya doon na yun nangyari yung account na to na sinabi niya kay Jesse na, nandito ako para i-anoint yung next king. At nasalubong niya yung panganay ni Jesse. Si Eliab. Tapos sabi ni Samuel, uy, guwapo din ah. Maganda rin ang katawan, matipuno, malakas. Eto na siya. Eto na pumasok yung verse na God does not look at outward appearance. Diba? He looks at the heart. Tapos sabi ni hindi yan. Sumunod yung pangalawa. Ganon din, mga sila, matitipuno, talagang yung sa human standard natin, pwede. Ha? Sasabihin, hindi yan. Yung pangatlo, binigay din. Hindi din yan. Hanggang sa pang-apat, pang-lima, anim, pito. Pito na yung na-present, wala pa rin. Sabi ni Samuel, meron ka pa bang anak bukod dyan sa pito? Sabi niya, meron eh. Kaso lang nandun sa field. Nag-aalaga siya ng tupa. Parang sinasabi ni Jesse, hindi siya pwede kasi pang-tupa lang siya. Pang-tupa lang. Pero sabi ni Samuel, hindi. Tawagin mo siya. Hindi tayo aalis dito hanggat di siya dumarating. Ayun, nung makita na nga ni Samuel, sabi ng Panginoon, ayan yung hari na next king of Israel. Kaya in-anoint si David with oil. At pagkatapos i-anoint, si David naman, para wala nangyari. Balik ulit dun sa pagtutupa. Anong lesson doon? Minsan, yung calling mo, yung anointing mo, binabaliwala mo pero akala mo wala kang anointing, wala kang calling. Pero darating ang time, God will call you. May anointing ka na pala, baka hindi mo lang alam. Hindi mo lang nadidiscover or hindi mo lang talaga binibigyan ng pansin. Paano ngayon na-trigger yung anointing ni David? Actually, pwede mo rin siyang tawagin King David eh. Kahit nung maliit pa siya. Na-trigger yun kasi inutusan siya ng tatay niya na magdala ng tinapay sa mga kapatid niya. At nung makita niya na merong si Goliath araw-araw 40 days, iniinsulto niya yung armies of Israel. Wala kayo sinabi. Ginagawa ko na lang kwento. Maglaan kayo na isang tao na na lalaban sa akin. Pag natalo ko siya, magiging alipin namin kayo. Pag natalo nyo kami magiging alipin nyo. Tapos, siyempre nakalagay doon yung word na, and Goliath despised the army of Israel. Despise means, sorry for the word, winawalang iya mo. Yung iniinsulto mo, ba yung mga masasakit na salita? Something that is degrading, nilalapastangan mo. Yung di ba? Nakaranas ka na ba ng nilapastangan ka? At ayun, nung marinig niya yon, sabi ni David, ako ang lalaban dyan. King, pumunta pa siya sa king eh. King, ako ang lalaban dyan. And the rest is history. Natalo ni David si Goliath. Okay? At medyo pinugutan ba ng ulo si Goliath o hindi? Pinugutan? Imagine the event. Makakita ka ng tapos ikinalat pa yun eh. Nung naghahamunan nga ang malala sa sinabi ni David, ikaw Goliath, pag natalo kita, yung katawan mo, chop-chopin ko. At isasaboy ko sa taas at ipapakain ko yan sa mga ibon na lumilipad. Ganun yung mga salitaan noon, talagang
matitindi. Eh nung tayo, maliliit tayo, pitikin mo nga yung tenga. Wala ka pala eh. Nung panahon nila David, hindi. Talagang insultuhan, yung talagang mga brutal na mga salita ang ginagamit. And chapter 18 to 31, nagkaroon na ng alitan between King David and King Saul. Unti-unti nang dahil wala na nga yung Spirit of the Lord from King Saul, unti-unti niya nang, at yung sinabi pa ng mga babae kanina na, ay, 1,000 lang kay Saul, kay David 10,000. Unti-unti na siya naiinggit. Nagkakaroon ng hatred, bitterness, anger. Kaya ayaw niya nakikita si David eh. Ayan. Hanggang sa dumating ang time na, mapapasin niyo diyan, David spares Saul. Alam niyo ang nangyari diyan? Dumating ang time na tiyempuhan ni David si King Saul na natutulog sa isang kuweba kasi araw-araw nilang tinutugis si David eh. Gustong ipapatay talaga ni Saul si David. Pero nung si David yung may chance na patayin si Saul, ang sabi ni David, no, I cannot touch the anointed by the Lord. Which is in line with the old law na touch not the anointed. O warning sa mga members ha, touch not the anointed. Yung mga leaders natin, mga anointed yan. Kaya wag ninyong gagawa ng sasaktan o gagawa ng anumang baka ibalik sa inyo ang Diyos ang nagsabi niyan, touch not the anointed. Okay? Nahalo ako ng preaching, pasensya na. Key lessons. Dito tayo magtatagal ng konti. God looks at the heart. Sabi ko na nga kanina, not outward appearances. The central theme is most clearly expressed in 1 Samuel 16:7. When God tells Samuel, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. So this is the context of choosing David, a young shepherd, over his older, stronger brothers to be king. The supporting lessons out of this is number 1, obedience. Hindi to is better than sacrifice. Kaya hindi lahat ng sacrifice natin ay katanggap-tanggap, lalo na kung ito ay, first of all, ay disobedience sa Panginoon. Kahit gaano pa ang paghihirap mo, panay sakripisyo mo, pero mali, hindi siya katanggap-tanggap sa Diyos. Una muna ang obedience bago ka mag-sacrifice. Bigyan ko lang na example. Kunyari, member ka ng ministry, sacrifice ka na sacrifice. Ating gabi na ako, inaabot ng ganyan. Lahat na ng pera ko, binigay ko dyan. O yung oras ko, yung effort ko. Pero may mga nakatago kang kasalanan. May mga ginagawa ka na against the Lord. Mahilig kang manira ng kapwa, chismosa, sinungaling, yung mainggitin. Yung inggit, hindi nakikita yan eh. Tapos yung bitterness, may bitterness ka. Ayan. So before you obey, before you sacrifice, you must obey. Kailangan be holy as your Father in heaven is holy. Number 2, God's sovereignty in leadership. That is the supporting lessons about this. Ang Diyos ang nasusunod sa pamamahala. Kaya nga ating mga leaders, ang ating pastors, ayan ay dapat pinagpe-pray bago sila piliin. Ayan. Faith in God brings victory. Pinapatunayan sa 1 Samuel na
ang pagtitiwala sa Diyos ay nagdudulot ng katagumpayan. Kagaya nga sa buhay ni David, he was able to killed the lion and a bear because of God's presence in his life. Hindi pa man siya king, hindi pa siya anointed, pero yung Panginoon kumikilos na sa buhay niya. Ha? Kaya nga, singit ko lang, yung mga bata, involved yan sa ministry. Ha? Nabanggit ko na yun pag may tumitingin din yan sa tabi ninyo at nakikialam dyan, tumitingin, huwag niyo sawayin ha. Huwag niyo silang sawayin. Baka pinapakita na ng Diyos yung kanilang magiging ministry. Baka ikaw yung bear and lion sa harapan niya, ikaw ang so take note, yung mga kabataan natin. Pride and disobedience lead to downfall. Pagka merong pride at saka disobedience, ito ay kinababaksak ng leader. Okay? Then let's go to 2 Samuel. Historical setting is the same as 1 Samuel. Of course, continuation siya nung reign of King Saul until the rise of David. Israel was still transitioning from a loose confederation of tribes as seen in Judges to a centralized monarchy. Bagamat meron na silang king, meron na silang kaharian, nandun pa rin yung pagkakahati-hati ng tribe sa loob. Gano'n naman talaga kahit naman dito sa RCF, until now, may gano'n Pagka magkakagrupo, kita nyo, magkakasama yung SBC na ganito, SBC na ganyan, which is normal. Nagkakaroon pa rin siya ng, kahit meron tayong head pastor, meron tayong mga elders, meron pa rin, tapos kung hindi man SBC, yung mga ministry magkakasama, yung ganito. Hindi mo maiwasan. Sa ibang churches naman, magkakasama yung mga Ilocano, magkakasama yung mga Bicolano, mga Bisaya, mga Kapampangan, kapatid Kapampangan ka, di ba? Ayan, Kapampangan. So, hindi siya maiwasan. During that time, hindi mo talaga maiwasan kasi tribes means family. Yung 12 tribes ay family yon. Kanya-kanyang family. Siyempre, pagka may mga meeting, siyempre, ipipresenta nila yung head nila. Laging may bias. Di ba? Yan. And the surrounding nations that time includes Palestine, Moabites, Ammonites, Edomites, lahat na ata ng mites, merong king. That's why gusto talaga nilang ma-maintain yung pagkakaroon ng king. Who is the author? Siyempre, sa 1st, 2nd Samuel, hindi na si Samuel. Kasi patay na siya nung 1 Samuel chapter 25. Namatay na si Samuel. So, iba na to, pero Samuel pa rin yung ginamit. Traditionally, it was attributed to Samuel, but siyempre, ang nagtuloy na ay si Prophet Gad at saka si Prophet Nathan. Then again, wala naman talagang tinukoy na specific author of this book, but according to the prophetic sources and later compilers ng mga events na nangyari during that time. Traditional attribution, of course, is kay Nathan and God. The prophets who served during King David's reign are thought to have continued documenting events. At makikita natin yung supporting verse na yan pag binasa nyo sa 1 Chronicles 29 verse 29. What is the purpose of 2 Samuel? Is to chronicle the reign of King David. Okay? So para lang i-chronicle, mai-record yung pangyayari sa panahon ni King David. Nagulat naman ako dito, kala ko horror Gumagano siya parang, alam mo pagka may horror movies, di ba? Yung ilaw mo nagpi-flicker.
Tapos eto, parang, wala ba lalabas dyan, kapatid? Wala. Baka may lumabas eh. The theme of 2 Samuel is the establishment of David's kingdom. Dito na na-establish yung kaharian ni David. Alam niyo ang pagkakaiba sa panahon ni David at saka sa panahon ni King Saul? Si David ay mahal ng lahat ng tao. Lahat ng tribes gusto siya. Mapa tribes of yung grupo ng Israel, yung 10, at mapa Judah, yung 2. Siya ang gusto ng mga tao. Kasi nga ano siya eh. May nabasa akong book. Talagang ano siya, yung lovable king. Merong ganong leader, ano? Yung pag tinignan mo, yung kahit nga hindi mo siya kilala, pag tinignan mo, parang gusto mo agad yung countenance niya. Yung malapitin sa tao. Ganon si King David. And I think it was due to, number 1, yung humility ni King David. Biruin mo, hari ka na, may chance ka nang patayin yung dating hari na hindi naman siya ang hari na sa paningin ng Diyos. Ginagalang mo pa rin talaga yung king na yon. Hindi mo siya tinapol, hindi mo siya sinipa, paalis ng kaharian niya. Hinayaan mo lang na mawala siya hanggang sa mamatay si King Saul. Wala siyang ginawang laban kay King Saul para masaktan si King Saul. Ayun. He let God do the works. Second is God's covenant with David. Napaliwanag ba to yung Davidic? Pastor, napaliwanag niyo yung Davidic covenant, ano? Hindi, ano? Yung tinatawag na Davidic covenant, later, didiscuss ng konti. Sin and its consequences. Ito na. Sa 2 Samuel, unti-unti nang na-highlight dito yung kasalanan at yung ano ang consequence ng kasalanan. Yeah. Ano ang kasalanan ni King David? Hindi si Bathsheba. Adultery. Adultery and murder. At bukod pa ron, marami pang kasalanan si David. Yung, ano tawag dito? Ano ba kasalanan yun? Yung, ikaw, tatanong ko na lang after the break. Nakalimutan ko yung word. Tapos yung redemption and restoration. Bagamat nagkasala si David, dito, sinabi dito, na merong pagkakataon pa lang, ma-restore ka kahit nagkasala ka. Ha? Sabi ko, tamang-tama itong ano na to. Itong topic na to. Yeah. There is redemption and restoration. Next, ano yung occasion? Hindi ganong masyadong madetalya ang occasion natin because it is the same. Kung ano yung occasion at that time, of course, the reign of David, ito lang yung ni-record at that time. Affirming the legitimacy and of his dynasty and God's promises. Who are the audience? Of course, the Israelites. Seeking to understand the divine foundation of David's rule and the theological significance of his kingship. The approach to the New Testament are the following. Ito na, yung tinatawag na Davidic covenant as a foundation for the messianic hope. Yung tinatawag na Davidic covenant, nagkaroon kasi ng pangako. Covenant, di ba napaliwanag yan ni Pastor James, yung covenant? Ano yung covenant? Pangakuan. Di ba? Both parties, God and man, nagkaroon ng covenant. O kasunduan ha, ito ang kasunduan natin. That's the Davidic covenant because it was made with David, God and David. Ha? Ano yung mga promises na yan? Ano yung covenant na yan? God promised David that his descendants will rule Israel forever. Yung descendant yung lahi ni David, ang mag-rule over Israel forever. Forever.
And sino yon? Isa sa mga descendants, sino? Main descendants ni David, sino? Si Jesus. Si Jesus, yung lahi niya nanggaling sa lahi ni David. And God will rule forever. Yung tinatawag na God declares that David's son, who was initially Solomon, will be like a son to him, that he will be a father to him. This introduces the idea of special relationship between God and the Davidic king. So lahat ng mga anak ni David ay tinuturing niyang anak. Lahat ng manggaling kay David ay tinuturing niyang anak. At yung tinatawag na messianic expectation, this covenant is seen as foreshadowing of Jesus Christ, who is believed to be a descendant of David and the eternal king whose kingdom will never end. At ito pa yung huli, yung unconditional promise. The Davidic covenant is often interpreted as unconditional, emphasizing God's grace and sovereign plan. God's grace and sovereign plan was on David because of this Davidic covenant. Kaya sa kabila ng napakatinding kasalanan ni David, siya ay pinatawad ng Panginoon. Okay? 2 minutes na lang, magbe-break na tayo. Psalm 51, sabi dito, reflects New Testament themes of grace and forgiveness. Basahin nyo na lang po yan sa bahay, Psalm 51. Nag-repent dyan si David. Jesus is often called Son of David in the New Testament. Okay? Dahil pag binasa niyo yung Matthew, yung genealogy of Jesus, matitrace natin doon kung saan nanggaling si Jesus. And he came from Jesus. Na-explain yan last week ni Pastor Ruel, just to remind you. Ang maganda kasi nangyari dito, kaya si David talagang siya ay pinapatawad ng Panginoon sa kabila ng mga kasalanan niya. At hindi lang kasalanan, paulit-ulit na kasalanan is because of his repentant heart. Humility. Talagang pag nagkasala siya, talagang dumudulog agad siya sa Lord. Lord, please forgive me. Tapos meron pa siyang sinabi sa Psalm 51 na blot out. Ano yan? Transgression. Tanggalin mo ito sa akin. Talagang gusto niyang, pag nagkamali siya, gusto niya agad mapalapit ulit sa Panginoon. Ayan. So, let me end the session now. Magkakaroon tayo ng, I think, 7 to, sige, basta. 10 minutes. 10 minutes. Magkape muna kayo. Ay, ready na yung mani, oh. Manoy ba yun? Sige, mag-break mo muna tayo, mga kapatid. Ika ba, may trace pa ako ng mani. Kumain ako ng mani. Okay, so tuloy po tayo. Ayan, habang kayo ay kumakain ng inyong masarap na pizza, peanut, at ng cheese, ano ba yan? Cheese chips. Ayan, salamat nga pala kila Ate B, Ate Yoli, at kinurek ako. Yung tungkol kay Samuel. Pumunta po pala siya kay Eli sa temple. Hindi na sa tatay niya. Kanina banggit ko sa tatay niya. Thank you po for that correction. Okay, sige po, tuloy natin. Magsiupo na po kayo. Ayan. Habang kumakain kayo, pag tumingin kayo sa akin, isipin nyo lang na fried chicken. Para, siyempre, fried chicken na, tostado pa dahil, kaya kung mahilig kayo sa mga tostadong, okay, let's continue. Okay. That was the approach to New Testament ng 2 Samuel. Tuloy natin. And now, what is the theological application? Number 1, even great leaders fall. Kahit hari ka pa, babaksak ka. But repentance leads to restoration. Pag nag-repent ka, ikaw ay mapapanumbalik sa Panginoon.
Lahat naman tayo, may nakaraan eh. At araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi tayong may nakaraan. Yung kahapon, nakaraan na natin, may nagawa na naman tayo. Yung nabanggit ko sa inyo, na dati yung every saint has a past, but every sinner has a future in the Lord. Yeah. So ito ay isang paalala sa ating pong mga leaders na kahit na tayo ay malakas at nasa peak of ng ating pamumuno, tayo ay babaksak. Marami ng simbahan ang nasira dahil yung mga leaders nila. Nung kami mga kabataan pa, siguro allowed ko naman to sabihin sa inyo, si Johnny Stewart ba yun? Jimmy Swaggart. Si Jimmy Swaggart, siya yung pinakasikat at that time. Pinakamalaking church sa buong mundo na yung Christian. At siya ay nahulog sa kasalanan. Nagkaroon siya ng mga babae sa buhay niya. At siya ay, of course, yung mga leaders ng church nila, tinanggal siya sa pwesto. Ay, hindi na siya nakabalik sa kanyang God's promises are eternal and trustworthy. Ayan. Pag nangako ang Diyos, ito ay eternal. Kaya nga pangako niya kay David, anak, kahit nagkamali ka, yung pangako ko sa iyo, hindi magbabago yun. Leadership must be humble and dependent on God. Ayan. So, laging paalala sa atin lahat. Lalo na yung mga aspiring to be leaders. Ayun yung mga dito sa Dubai, Pastor Darren, maraming may aspiring leaders no? Pastor Darren, napansin mo? Yung mga young men, ito mga may asawa na dito talagang. Saan ba yung kumanta? Salubong ko yan kanina. Sabi, basta uwi muna kami, hatid ako. Sabi ka, Brad, bumalik ka. Pag hindi ka bumalik, ako magtuturo. Andiyan ba siya? Ayan, si Brother Johnny. Tandaan mo yan, Brad. Buti dumating ka at nakapagturo ko ngayon. Key events. Ito na. The transition of power, of course, from King Saul to King David. Dito, si King Saul kasi meron siyang captain. Ang pangalan ay si Abner. Alam niyo si Abner ang ginawa? Nag-appoint siya ng sarili niyang king. Kaya mag-ingat kayo, mga leaders. Baka mamaya, hindi na pala ikaw ang leader. Ha? Transition of power. Ano ma-discover yun ay pinarusahan, of course, si Abner. Don't do that kasi may parusa. Kung ikaw naman si Abner, baka merong Abner dito, may ugaling Abner. Even if the leaders fall, huwag kang gagawa ng bagay na makakasakit sa God's anointed. Pwede mo siyang i-correct but don't make your own appointing. God's anointing ang kailangan, hindi self-anointing. Ayan, Abner defects to David, tension rise. Si Ishbosheth is murdered. Tsaka siya yung ipinalit kay King Saul. Alam niyo kung ilang taon siya naghari? 2 years. Naka 2 years pa. Alam mo yun? Illegal na. Naka 2 years pa. Kaya pinatay si Abner because of that. Sa chapters 5 to 10, David rise and reign. Ito na. Talagang sumikat na ng gusto si David. Talagang siya na he was appointed to be a king over all Israel. And he captures Jerusalem. Jerusalem, ito ay pag-aari ng lugar ng Judah, of course. The Ark of the Covenant was brought again to Jerusalem from the Philistine. Naibalik ngayon sa Jerusalem. Yan. And of course, lumaki yung kanyang military might. Tumaas ulit. Naging sikat yung kanyang military dahil sa tapang at sa dami at sa lakas.
David shows kindness to Mephibosheth, Jonathan's son. Kasi nga naging magkaibigan si Jonathan. Si Jonathan ay anak ni Saul. Okay? Si Jonathan, kampi kay David, hindi sa tatay niya. And naging victorious si David over the Ammonites and Arameans. Eto na, yung chapter 12, verse up to chapter 12. David's sin and repentance. So, nag-commit ng adultery si David kay Bathsheba at pinapatay niya yung asawa nito na si Uriah, yung isa sa mga captain of the armies. And Nathan rebukes David. David repents. Child dies. Solomon is born. Ano yun? Namatay tapos pinanganak. Hindi po. Yung bunga ng kanilang pagsisiping, yung adultery na yon, nagkaroon ng baby yon, nagbunga yon. At yung baby na yon ay kinuha ng Panginoon. Namatay, in short. Tapos, naging asawa na ng tuluyan ni David si Bathsheba at nagkaroon ulit sila ng isang anak, ang pangalan ay si Solomon. Ayun po yun. At yung case na to, yung namatay yung baby, isa po yan sa mga foundation natin pagka pinapaliwanag natin yung mga baby ba napupunta sa langit. Isa po yan. Kasi nung nagluluksa si David at he was really he cries to the Lord na, Lord, patawarin mo ko, yung anak namin, ma-preserve pa siya. Talagang nag-ano siya doon, nagsaklod, nagsuot ng saklod, tapos yung as sa ulo. Pero dumating ang time na talagang patay ni anak niya eh. Tapos sabi niya, magkikita pa naman kami ng anak ko. I think that's the ayun ang word eh. So, ibig sabihin, si David alam naman natin na sa Diyos siya. Sabihin, yung anak niya, mapupunta sa Panginoon. Ayun. Pero hindi siya talaga directly na sinabi na lahat ng baby ay mapupunta sa Lord. Okay? Anything that the Bible is silent about, wag nating pagdiskusyonan. Ha? Okay? Eh, ba't doon sa kabila? Pwede daw. Wag ganon. Wag ganon. Eto na, yung family and political turmoil. Nagkaroon na ng kaguluhan sa buong pamilya ni King David. Alam niyo ang pinagmulan? Yung tinatawag na, hindi ko pwedeng masabi kung injustice ba to, or tolerance, or complacency. Kasi ito yung sa chapter 13, na meron kasing anak si David, ang pangalan ay Tamar. Si Tamar ay napakagandang babae. At yung isang anak ni David na lalaki, ang pangalan is Amon, nagkagusto siya. May mga kabataan tayo, no? Medyo So, inassault niya yung si Tamar. Babae yung Tamar, babae. Si Amon, lalaki. So, inassault niya. Sexual assault. Mahal na mahal niya yung babae. Pero nung ma-assault niya na, kung gaano niya kamahal, gano'n naman yung kadoble yung kahigit yung galit niya sa nangyari. So, ito ay hindi inaksyonan ni David. Kumbaga sa atin sa modern time ay ano siya, RAPE. RAPE. So, hindi inaksyonan ni David. Ang gumawa ng aksyon ay si Absalom. Si Absalom ay isa rin sa mga anak ni David. At mahal na mahal ni David si Absalom. At unti-unti, etong si Absalom ay nag-rebel kay King David at hanggang sa muntik nang maagaw yung trono ni David. Then later on sa chapter 18, Absalom is killed. I think ang captain ni David noon ay si Joab. Si Joab. Si Absalom ay na-trap yan sa branch habang nakasakay sa... So, na-trap siya.
Tapos may nakakita, patayin mo na. Sabi niya, hindi. Anak ng ano yan eh. Walang matatago sa king na ako yung pumatay. Eh nakita ni Joab. O sige, ako na lang. Pinatay ni Joab habang nakabitin si Absalom. So, ano siya, medyo karumal-dumal yung kaya sabi ko sa inyo, nakailang paalanan na ako eh. Sabay ganun eh. Nanisip. Kunin mo na, kapatid. Salamat. Magagalit sana ako pero dahil ikaw, Brad. Hindi talaga ako magalit eh pagka ikaw ang... Ayan. Si Absalom. Ang mali naman kay Absalom, ang lesson naman kay Absalom is, wag mo naman traidorin yung tatay mo. Kahit ganun yung kasalanan ng tatay mo, wag mo naman siyang traidorin at agawin yung kanyang trono. Ayan. David mourns, sa chapter 18, nakalagay dyan, Absalom is killed, David mourns deeply. Hindi po basta mourns deeply yan, ha? Ganito po ang ibig sabihin yan. Brad, ano? Di namatay na si Absalom. Namatay na. So, safe na si King David at saka yung kingdom. Okay, bumalik na sila sa safe na. Wala nang aagaw. Alam nyo, ginawa ni David? Kaya kasi pinatay si Absalom kasi the threat was, si Absalom, papatayin niya lahat ng si David at saka lahat ng mga tauhan niya. Lahat ng mga servants niya. Eh, nung mapatay si Absalom, imbis na matuwa si King David dahil naligtas siya at saka yung mga tao niya, hindi. Nag-ano pa siya, yung talagang pinapakita pa niya sa mga tao niya na nanghihinayang siya, naghihinagpis siya at namatay ang anak niya. Sabi ni King Joab, sa Tagalog ganito ang ibig sabihin nun. Nagluluksa ka dyan sa gustong pumatay sa atin? Hindi ka na nahiya sa mga servants mo? Tumayo ka dyan. Pag hindi ka tumayo, mas mahigit pang mga paghihirap ang mararanasan mo kumpara sa mga narasan mong paghihirap mula pa nung bata ka. Biro mo yung ganong. Ganon yung binitawang salita ni Joab kay David. Pinatay na nga namin yung papatay sa atin, nagluluksa ka pa, pinapakita mo pa sa amin na, inisulto mo pa kami? Kaya sa salitang kanto, David, umayos ka. Tumayo ka doon at magpakita ka na sa mga tao na okay ka na. Ganun po yung, pag pinaiksi mo lang yung kwento. Pero ganun ang, umayos ka, kung hindi, ipapalasap namin sa iyo yung tindi nung galit na dapat mararanasan mo kay Absalom. Chapter 21 to 24, wala ba nag-ikot ng mabilis niyan? 21 to 24, final reflection and events. Nagkaroon ng famine, battles with Philistines. By the way, merong part na nagkasala si David. Yung binilang niya yung mga armies niya. He numbered the armies of the people sa Israel at saka sa Judah. Kasalanan yon sa Diyos kasi nga, binibilang niya para makalculate niya, pwede ba kaming lumaban, tama ba kami, dihado ba kami. Pero hindi Sa Diyos, kahit dihado ka, basta nasa iyo ang Diyos, panalo ka. Kaya nga yung kay Gideon, 300 lang eh. Natalo nila ilan? 10,000? O mahigit pa. Di ba? Tapos, yung pinaalala sa kanya, na ang parusa sa kanya, ay ganito, pero mo paparusahan ka ng Diyos, pinapili ka pa. O I'll give you 3 choices. David, paparusahan kita, I'll give you 3 choices. Number 1, 7 years of famine. Tagutom. Ano po yung second choice? Second choice, 3 months of being hunted by your enemies.
3 buwan kang hahantingin ng mga kalaban mo. Pero mahirap naman nun. Takbo ka ng takbo. Tago ka ng tago. No? Pastor, ano yung pangatlo? Ito madali lang. Plague. Papadalang ka ng salot. Talagang ang daming namatay at that time sa Israel. At si David, magtataka ka sa kanya, tsaka sa buong sambayanan niya, walang namamatay. Kaya dumating ang time na talagang nagsik siya sa Panginoon. Sabi niya, Lord, kailangan matigil na to kasi dapat kung may mamamatay, dapat ako dapat ang maparusahan. Hindi yung mga tao. Dapat ako may kasalanan eh. Ang lesson noon ay ganito. Leaders, pag may kasalanan ka, ang unang naapektuhan mga tao mo. Hindi ikaw mismo. Kaya be careful. Be careful. Ang unang namamatay ay mga tao natin. Sila ang unang nasasaktan. Kaya, ang Panginoon, inutusan si David, ganito gawin mo, mag-offer ka ng gantong offering, ganyan, ganyan. Pumunta ka sa gantong lugar, may specific na instruction ng Panginoon. When God instructs something, specific yon. Kailangan sundin mo lang yon. Ayun lang dapat ang susundin natin. Okay? Ito sa chapter 24 yan. Yung David, nagkaroon ng plague, he built an altar on future temple site. Kasi yung altar, yung site na yon, doon itatayo yung temple later on. Now, what are the key lessons for this book? From this book? Number 1, God honors humility and repentance. Humility and repentance, ino-honor ng Panginoon yan. Kahit gaano pa kasama ang iyong nakaraan, God will honor your humility and repentance. Number 2, leadership requires integrity and accountability. Ayan. Hindi porkit king siya, free siya sa parusa ng Panginoon. Ito nga ang medyo, when we repent to God, hindi niya inaalis yung consequences. Ito, singit ko na lang nung panahon ng mga 1990s at saka late 80s, pagka merong nagkaroon ng relasyon ng mga hindi kasal, tapos nagkaroon ng anak, pinagpe-pray talaga ng church kasi at that time, ang taas ng cases na pag may ganong pangyayari, namamatay yung baby. During that time, lalo na sa church natin, pinagpe-pray talaga kasi nga, ang unang naapektuhan yung baby, talagang na-abort siya during pregnancy or maililabas man, may problema, after 2 weeks, 3 weeks, namamatay. So sila yung nagsasuffer ng, so pinatawag ka na Panginoon, yes, pero yung consequence nandun. Kaya, when we have that kind of scenario, we ask for mercy. Yung i-withhold ng Diyos yung parusa, you deserve it, but God withholds the. Kaya we ask for both mercy and grace. Ayan. Number 3, God's sovereignty over human affairs. Mas higit yung Panginoon over our human affairs. Kahit magulo na yung pamilya ni King David, nando pa rin ang Diyos na mas nakakahigit sa lahat ng mga pangyayari. Maging magulo man, pero ang kalooban ng Diyos ang nangyayari. Sin has consequences. Ito na. Mga kapatid, maging maingat tayo sa ating pong pag-commit ng kasalanan. Yes, God is gracious and merciful, but it has consequences pagka po tayo ay nagkakasala. Lalo na yung mga sins that pertains to relationship, may mga consequences na dadalin mo siya habang buhay. Mahirap siya. Faithfulness leads to blessings. When you are faithful, it leads to blessing.
Number 6, God uses imperfect people. Dito talaga ako itong pinakagusto ko sa out of the 6, among the 6, ito yung pinakagusto kong lesson. God uses imperfect people. Alam niyo kung bakit? Kasi ikaw yun at saka ako. Ikaw yun at saka ako. May magawa ka mang kasalanan. Pero, God is forgiving and He honors humility and repentance. Gagamitin ka niya. Gagamitin ka niya kahit ano pa ang nakaraan mo. 1 Kings, bibilisan ko na to. 1 Kings, it begins with the death of King David and the reign of Solomon and continues through the division of the kingdom into Israel, north, and Judah, south, ending with the reign of King Ahab in Israel. Who is the author of this? There are some scholars that credits the records on Jeremiah, prophet Jeremiah, as the author of both 1 Kings and 2 Kings. Some rabbinic traditions also suggest Prophet Ezra and Prophet Ezekiel as possible authors of 1 Kings. What is the purpose? To record the history of Israel's monarchy from David's death through the division of the kingdom and the reigns of various kings. The theme of this are the following: faithfulness versus apostasy. So God wants Israel to remain faithful to Him versus the apostasy, yung idolatry. There will be consequences kapag idolatrous ang mga tao. Until now, applicable yan mga kapatid. May mga consequence ang idolatry. And the rise and fall of kings, paulit-ulit po yan, may naghari, mamamatay, papalitan, mamamatay, papalitan, mamamatay. And the role of the prophets in guiding the nation. Those are the themes of 1 Kings. Mabilis ba? Nasundan nyo ba yung may... Alin po? Bibilisan ko ba? Napagalang ko. Bibilisan ko. Occasion. It was written during or after the Babylonian exile to explain the reasons of Israel's downfall to preserve its spiritual history. That was the occasion. And the audience, again, hindi lang basta Israel, the exiled Israel, needing to understand their national and spiritual history and the consequences of covenant unfaithfulness. What was the approach to the New Testament? Number 1, Solomon's temple foreshadows Christ as the true temple. So Christ is the true temple. Elijah's ministry prefigures John the Baptist. Si Elijah kasi siya yung, kumbaga parang John the Baptist ng panahon ng New Testament, na siya muna yung nagpo-proclaim that the Messiah is coming. So Elijah, ganun din ang ministry niya. Yung judgment ng Panginoon ay darating pag hindi tayo nag-repent. Ayun ang sinasabi niya madalas sa Israelites. And the division of the kingdom sets the stage for the New Testament's emphasis on unity in Christ. So kung sa Old Testament may division, sa New Testament we have the unity in Christ. The theological application, God honors those who walk in His ways. So in the early reign of Solomon, God is with Solomon. During the early reign of Solomon. Kasi medyo napariwara na nawala sa direksyon si Solomon eh. Ang ganda ng simula, Lord, bigyan mo ako ng wisdom para mapamunuan ko yung kingdom. Okay na sana eh, kaya lang unti-unti niyang
pinakasalan si ganito, ganyan, ganyan. Ang dami ng, hanggang sa magkaroon siya ng ilang asawa? 300? Ilan ang concubines? 700. Imaginein mo, 365 days lang sa isang taon. So 700. Idolatry leads to destruction. Isa sa naging kasalanan ni King Solomon is idolatry. He allowed his wives na magkaroon ng kanya-kanyang mga altar, mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Nasama na rin siya. Ikaw ba naman? Love, sumama ka naman sa akin. Mag-worship tayo kay... pagkasama sa asawa niya, love, dito ka naman sa akin sa Martes, ha? Doon tayo sa gantong mountain. Eh kung 700 yun lahat, 1,000. Di 1,000 din yung idols mo. Assuming na tig-iisa yun. Prophetic voices are essential for spiritual direction. Huwag kayong patawa-tawa, may exam ako, ha? Prophetic voices are essential for spiritual direction. Ayan. Ito naman ay, ang application ngayon ay, ito ay tinutukoy nito, lalo na yung mga pastors, mga elders, at mga council natin. So yung prophetic voices are essential for spiritual direction. Tayo ang ginagamit ng Panginoon to direct the church. Yung mga salita natin, kaya maingat tayo when we decide. Key events. Bilisan ko lang to. Solomon becomes a king. Okay? Si Adonijah, yung isa sa mga anak ni David, nag-assume siya na siya ang king. Kaya pinapatay siya later on ni Solomon. Solomon's wisdom and administration. Ito na yung pinagkalooban ng wisdom si Solomon. Pambihirang wisdom ito, ha? Hindi lang to basta wisdom. Lahat tayo may wisdom, lalo na yung tooth. Kakaiba si Solomon. Imbis na wealth, pero wisdom ang hiningi niya. Chapters 5 to 8, ito na yung building of the temple. Unti-unti nang naipatayo yung building yung temple ng Panginoon. Yan. Dinedicate siya sa chapter 8, and yung nandyan din na nakasulat yung prayer ni Solomon and blessings. Chapter 8, 9 to 10, Solomon's fame and wealth, sumikat siya. Binisita siya ni Queen of Sheba. Yung wealth niya, lalo pang dumami because nagregalo itong si Queen of Sheba. Solomon's downfall, verse 11, ito nga. Sumikat ka na, magda-downfall. Okay? Because of his foreign wives led him into idolatry. And God announces the division of the kingdom, and then Solomon dies. Yan. Chapter 12 to 14, division of the kingdom. Hindi na natin naanoin yan. Next topic na yan. At binanggit din sa chapter 15-16, the early kings of Israel and Judah. 17 to 19, yung si Elijah the prophet, unti-unti na pumasok dito si Elijah, yung mga miracles na nagawa niya, and so on. At 20 to 22, Ahab's reign and death. Ito yung pinakamasamang king, na naisulat sa First Kings, si King Ahab. Key lessons. The book of First Kings had several spiritual lessons about leadership. Faithfulness to God determines the success and stability of leadership and nation. Faithfulness to God determines the success and stability of leadership and church. Hindi na nation. Punta lang tayo sa church. Key lessons. Obedience brings blessings. Disobedience brings judgment. God's words is reliable and powerful, which is true.
Idolatry leads to national decline. God raises prophets to speak truth, and leadership has lasting impact. Okay? And I will close with this bago tayo mag-short quiz. May ilan lang tayong mga famous quotes. Although maraming quotes na makukuha sa, lalo na sa 1 Samuel at saka sa 2 Samuel. Unahin ko lang to, the Lord does not look at the things man looks at. O yung kanina nga yung 16:7, but man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. At eto na, hindi ko alam kung familiar kayo sa verse na to. 2 Samuel 24:24. I will not sacrifice to the Lord my God that which cost me nothing. Ito nga yung may plague na. So gusto mawala ni David yung plague, yung salot. Eh sabi nung ano doon, yung katiwala doon, King David, eto na ipang-offer mo. Meron na ako dito na ipang-offer. Gamitin mo na to. Yung lupa ko, sige, dito ka na mag-offer. Pati yung ipang-offer, libre na. Sa 2 Samuel 24. Pero sabi ni King David, no, I will not sacrifice to the Lord that which cost me nothing. Ayokong mag-offer nang hindi ako nagsasacrifice, nang walang akong nararamdaman na sakit, na something na manggagaling sa akin. Ganun pong ibig sabihin nun. So pag tinanong mo sarili mo, what caused you to worship God today? Sa application niya, what caused you in worshiping God today? Ano ang ipinagpalit mo today? Thank you for datang lesson natin. Pero, dahil may 15 minutes pa tayo, kaya ko nga iniwasan niya para hindi na maisama sa quiz eh. And ito, ang sagot diyan ay Samuel, Prophet Samuel, King David, ano pa? Solomon, King Solomon. Ayan. O, exam na tayo. Mabilis lang to ha. May papel ba tayo, mga kapatid? Si Pastor. Sulat nyo lang yung name nyo at saka mabilisan lang to, mabilis lang. Yan, madali lang to. Madali lang, Brad. Sa sobrang dali, wag mo papakopyahin si Matthew, ha? Matthew, wag mo papakopyahin si tito mo, ha? Madali lang to, mga kapatid. Promise. Sulat po ninyo yung pangalan nyo. Wala pong kopyahan ng pangalan. Hindi po. 10 lang, 10. 10 lang po. 10 lang, 10 lang. 10 lang. Mag-open notes kayo pero ang pakiusap ko lang, wala namang tanungan. Ang dali na nga, tanungan pa. Open notes na may tanungan pa. Sobra naman kayo. Alam nyo, kaya ako medyo simple lang kayo. Kasi pahihirapan kayo ni Pastor Mon next week eh. Patawa-tawa lang yun, yari kayo. O, ready na? Ready na? Ready na daw. Nasulat na yung pangalan? Oo. Sige ha. Walang kukurap ha. Walang kukurap. Papakita ko muna sa inyo yung 5 questions. Okay, ito na. O, ready ha? Ang kulit.
O, andali, di ba? Maliit ba? Ito na po, nanginginig pa, oh. Maliit pa rin. Lapit ka kasi dito. Lapit po yung lapit kayo, maraming bakante rito. Sige, 5 minutes, sagutin niyo yan, 5 minutes. Malabo ba? Dali naman ah. Ang laki nga oh. Hindi, masasagutan niyo yung blanco. Sagutan niyo yung blanco. Yung blanco lang, Brad. O, Tay, kita niyo ba dyan, Tay? Si Tatay. Samuel was dedicated to God by his mother. Sino yung nanay niya? Who prayed earnestly for a child? The united monarchy ended after the death of when the kingdom split into Israel and Judah. Sino yung namatay? Na king. The prophet Samuel tells Saul that blank is better than sacrifice. Paulit-ulit ko sinabi ngayon yan. Emphasizing the importance of true devotion. Lalapit na si Oh. After Saul's repeated disobedience, God instructed Samuel to anoint blank as the next king of Israel. Dali ng number 4. Anak, Ha? Ako si Goliath, ikaw si David. Andali, di ba? Finish? Andali. Tita naman, bagal. Nauna ka pa nila Ate Yoli, oh. Ready? Next? Wait. Sige, 1 minute pa. Next slide. Sige, yung mga young ones talaga natin bibilis eh. Madali, di ba? Brad Gerald, parang... Ano, Brad? Okay na? Okay na? Lipat ko na. Andali. Next. Eto na, 6 na questions to. Ay, sorry. Teka. Unahin ko na muna itong porn na to para makita nyo. Andali, di ba? Maliit ba? Number 5 yan. 5, 6, 7, 8. Ito. Ba't dyan hindi lumalabas dito? Okay. Teka. Yan. Kita naman, di ba? 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ang dali 1 minute lang, tapos na yan eh. Yung aking grupo dyan, ha? Isipin nila may kami. Basta, parang may grupo kailan, baka perfect ka. Kaya natin dinalayan yan para maka-relax kayo. Next week kasi, lagot ka kay Pastor Mon. Essay, 10. David became king over all? Anong lugar? Siyempre, lugar yan. Lugar. The prophet, blank, confronted. Sino yung nag-confront kay David, mali ka. Si prophet? 3, God made a covenant with David promising him an
Blank. Yung sinabi ko kanina. Then, nandiyan yan. 2 Samuel ka na. Siyempre, pupunta ka sa 2 Samuel na ano. Yung Davidic Covenant, 2 Samuel chapter 7. Nandyan yung gisimula sa letter E. O, may mga clue pa kayo. Diba naman? Papa-exam na, may clue pa. Despite his failures, David was called a man after God's own. Ito, napakahirap naman talaga nito. Oh. God's own eyes, God's own mind. Number 8. 8. O last. Kapatid, nakasalamin ka na nga eh. Oh. Next? Next na? Oh, sige, next. Ang bibilis ng ating mga young ones, talagang nakakamiss ang pagiging 9, 10. Ay, sorry, ito yung 9 ha. Ito. Ito yung 9. Ito yung 9. The kingdom of Israel was divided into blank in the north and blank in the south after Solomon's reign. First Kings. Nahati siya, di ba? Ito yung 9. 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9. Yung 9, dalawang sagot. Andali, di ba? Lipat ko na? Siyempre, pupunta kayo sa First Kings na lesson nyo. Oh. Hindi, 9 pa nga lang yan. Dalawang sagot sa 9. Oo. Next. Last question. Ang dali lang yan. I and J. Oh, saan ka pa? Magulong number. Oh, next. Next, last number 10. Nandiyan niya sa Kings. Ang dali lang. Ito yung pumatay ng mga prophets eh. Siya na lang nag-iisang prophet. Pinapatay niya yung lahat ng prophets ni Jezebel at saka ni King Ahab. Nandiyan sa lesson nyo. See? Prophet? Kalbo to kalbo. Siya yung tinukso ng mga bata eh. Di ba? Kalbo. Yeah. Andali, di ba? Medyo, Pastor Man, medyo, forgiving tayo sa exam natin kasi combination eh. Ayan, sige, salamat, Brad. Sige, pakikollect na lang. Ayan, pakikollect po sa Ronin nyo. Baka magkamali kayo ng sagot nyo dyan, ha? Dalawa kasi yung letter E. Oo, dalawang prophet yan. Baka magkamali kayo ng sulat. Ayan, purihin ng Panginoon at tapos tayo sa eksaktong oras. Sige, pakikolekta na po. Tapos na. Finish or not finish, pass your papers. Si letter E. Sino yung prophet na kilala niyo letter E? Oh.
Ayan. Yan. Yun, talaga nga naman. Pero, ayan, salamat, salamat. Sige, finish or not finish. Pass your papers. Maraming salamat, mga kapatid. Yan, habang bibigyan na po natin. Marami po salamat sa inyong pakikinig at tatawagin na po natin si Pastor Well to close our session for today. Thank you, Pastor. Ayun, purihin ng Panginoon. Praise God. I think may mga nag-ahabol pa. Pastor Benji, puntan mo muna doon yung... Ayun, praise God po. Ano po? Okay na po ba tayo? Everybody done? Finish or not finish? Pass your papers. Ayan. Ayan, purihin po ang Panginoon. We'd like to thank Pastor Benji for taking the lead. Palakpakan natin na ating pastor, si Pastor Benji. For taking the lead in today's lesson. Yung iba hindi pa makaget over. Ayun pa, may humahabol pa. May humahabol pa. Ayun. Let's count. Count down 1 to 10. Yung hindi pa 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan po. Palakpakan natin muli ang ating Panginoon. It is indeed always an enjoyable experience na nag-aaral tayo sa Panginoon. Today, may natutunan na naman tayo. Amen po ba? May natutunan po ba tayo? Pag sinabi nyo, depende yan sa kalalabasan ng exam nyo. Kung may natutunan nga ba tayo? Ayun, nakikinig nga ba tayo? Diyan po sa parting dyan, na side na dyan, okay na po kayo? Busy pa sila. Sa side na dyan, on my left side, okay na po kayo? Ayan, okay na, okay na. So, with that, tinatawagan natin for our next lesson, it will be Pastor Mon. Ang lesson natin is Poetry and Wisdom. Wow! Parang Poetry and Wisdom. Excited na ba kayo? Parang hindi kayo excited. Again, excited na ba kayo? Ayan. Ayaw nyo ba ng Poetry and Wisdom? Magtutula si Pastor Mon dito sa harap. Ayan. Purihin po ang Panginoon. I'd like to call on Kuya Dex para po mag-close ng ating gawain sa hapon na ito. Amen. Sige po, tayo po ay lahat ay tumayo para po i-close ang ating pong gawain sa panalangin. Sige po. Heavenly Father, salamat Lord sa araw ito na binigay niyo po sa amin. Thank you for Pastor Benji na ginamit po ninyo para magturo po ng lesson na ito, Father God. Salamat po, Panginoon, sa karunungan nito at salamat din po for giving him wisdom na gagaling sa inyo, Father God. Patuloy niyo po siyang gabayan sa kanya pong ministry, Father God. Also ang kanyang family, Father God. At ganoon din po sa amin, Father God, na mga nag-aaral, Panginoon, patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat po na aming pinag-aaralan sa ATS. Even though doon din po sa amin po mga kasama sa online, Father God, thank you for their time, who's giving their effort, Father God, sa pag-aaral ng salita, Father God. At nawa po lahat ito will be able to understand, Father God, further sa amin po spiritual knowledge, Father God, that this will be applied, Father God, sa aming mga buhay, Father God. At gawin din po for the rest of the day, patuloy niyo pong gabayan ang bawat isa, Father God, sa kanila pong mga activity, Father God. Pakaingatan po ang bawat isa, Panginoon. Muli po, ibinabalik namin sa inyo ang pinakamataas na puri at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen.